Oh, ito yung sunod mga kababayan, ako po. Ano yung sunod, Kent? Dito tayo kay General Torre. Ito ha, mga kababayan, kay General Torre tayo. Ano yung kay General Torre, mga kababayan, sa totoo lang, no? Ah, binanata, no? Hindi nakatiis. Si General Torre, mga kababayan, maibuhilta na sa mga Duterte. Bakit? Nung una, mga kababayan, nung una si General Torre, alam nyo sa totoo lang, ito ako, Davao del Norte ako eh. Maririnig namin sa balita sa radyo at sa TV kung nagbaha ang Davao City. Bakit? Magkadikit lang yan. Davao del Sur, Davao del Norte, Davao City, Davao Oriental, Davao de Oro. Magkakadikit lang yan eh. Ngayon mga kababayan, hindi pa ako pinanganak, baha na talaga dyan. Diyos ko mga kababayan. Malapit na ako mabura sa kalendaryo, yung edad ko, lalagpas na sa kalendaryo, baha pa rin. Tandaan nyo mga kababayan kung isipin nyo, malapit na akong mawala sa kalendaryo kasi lalagpas na yung edad ko. Hindi pa ako pinanganak, baha na ang Davao. Kaya si General Torre sabi niya, may bahay din ako sa Davao. Taon-taon binabaha. Syempre, naintindihan niya, binabaha kasi normal lang. Pero hindi na normal yung ganung pangyayari na bakit halos taon-taon na. Biruin mo ilang taon si General Torre tumira dyan sa Davao. Nagkaroon sila ng bahay dyan mag-asawa. Halos taon-taon binabaha. 30 years na nungkulan ng mga Duterte, 30 years ang baha. Every year may baha. Not only one, minsan 3, minsan 4 kada may bagyo. Alam nyo naman mga kababayan, ilan bagyo pumapasok sa bansa bawat taon? Minsan 5, minsan 6. So kung 5 bagyo, 5 baha din ang Davao meron sa isang taon. Kaya ngayon mga kababayan, si General Torre, hindi nakatiis. Nag-post. Anong sabi ni General Torre? Ito mga kababayan, sana ba yun? Hindi nakatiis si General Torre, mga kababayan. Pinus na niya ang mga nangyari sa kanila. Bakit? Ito po binira na niya mga DDS. Ito mga kababayan, pakita ko sa inyo. Ayan ayan. Kung nakita ninyo, ayan, bahay ni General Torre yan. Bahay ni General Torre yan, pinasok ng tubig. So ngayon mga kababayan, hindi na nakatiis ang lolo nyo. Ma'am Lilito Ninihilo po. Ito ang sabi. Ito ang bahay ko sa NHA Bangkal, Barangay Tamulo, Davao City. Ma'am Lilito Ninihilo po. Kahit i-click pa sa Register of Deeds, nakapangalan sa aming mag-asawa ang titulo niyan. Kaya residente rin ako ng Davao City. At may karapatan ako magtanong. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, ang mga taga Davao, kung ano ang ginawa ni General Torre, ganyan din sila. Tahimik lang kasi nga, wala naman, mag-iingay ka. Kahit anong ingay mo, walang mangyari Kaya sa sunod eleksyon, palitan mo na. Sabi dito, hindi ito ang unang beses na binaha ang bahay na iyan. Hindi lang ako nagpo-post dahil ayaw kong makulayan ng politika. Sabi ni General Torre. Pero darating talaga ang panahon na kailangan ng itanong kung bakit paulit-ulit pa rin itong nangyayari. Putang ina mga kababayan, kahit ikaw naman, sige, araw-araw ka mag-ulam ng siomai, hindi ka magreklamo. Pwede bang tuyo naman bukas? Di ba? Pwede bang bukas kikiam naman? Kasi siomai na lang araw-araw Pero darating talaga ang panahon na kailangan ng itanong kung bakit pa ulit-ulit pa rin itong nangyayari. Yung baha. Alam kong hindi lang kami ang dumaranas nito. Maraming pamilya sa Davao City ang paulit-ulit na nalulubog sa baha taon-taon. Di ba? Marami ang nagsabing normal lang daw ito dahil sa mountain runoff at catch basin ang Davao City. Maaring totoo yun. Totoo naman talaga. Kasi nasa baba ang Davao bundok kasi yung mga nasa palibot. So totoo iyon. Pero hindi naman bago ang bundok. Hindi rin bago ang ulan.
Totoo naman talaga. Doon na tayo, masanay na tayo sa baha. Di ba? Pero hindi naman bago ang bundok eh. Pangalawa, hindi rin bago ang ulan. Lagi na yung pabalik-balik. Init, ulan, yung bundok nandyan. So wala ka bang gagawin? Yun ang gustong ibig sabihin ni General Torre. Wala ba tong hakbang? Pero hindi naman bago ang bundok, hindi rin bago ang ulan. Alam mo, sa totoo lang, tatawa ako, nagbasa ako kanina nito. Tawa ako ng tawa, sabi ko, ganyan si General Torre, sabi ko, tignan nyo, si General Torre, baka tatakbong congressman yan. Diba? Sabi ko nga talaga, naku, wag yung hintayin na si General Torre tatakbong congressman yan ng Davao. Hindi bago ang bundok, hindi rin bago ang ulan. Kung alam na pala natin ang problema, mas lalo dapat alam na rin natin ang solusyon. Eh yun nga, General Torre. Paano nga malalaman ang solusyon? Matagal na nilang alam yan na baha eh. So paano nga susolusyonan kung mismo kada may sakuna, kada may baha, ang mga Duterte wala dyan. Pag may bagyo, may lindol, may baha, nasaan sila? Nasa abroad. Tapos sisihin nila, kung hindi nyo pinakulong yung tatay namin, hindi kami mag-abroad. Kahit naman hindi pa nakulong yung tatay nyo, nanonood na nga si Sarah ng concert, hindi pa nakulong si Digong, nanonood ng concert ni Taylor Swift. Diba? So, ang sabi, kung alam na pala natin ang problema, mas lalong dapat alam na rin natin ang solusyon. Yun nga ang problema, paano malaman ang solusyon kung matagal nang merong pondo, hindi naman ginamit. Kaya nga tayo gumagastos ng bilyon-bilyon. Ito na, sinasabing bilyon-bilyon. Ako, pulong. Ano to pulong? Sabi dito, hindi naman bago ang bundok, hindi rin bago ang ulan. Kung alam pala natin ang problema, mas lalong alam din natin ang solusyon. Ano to, Baste? Ano to, Baste? Si Baste. Banat na doon kay General Torre. Baste. Kay Digong pa lang, dinamaan na dito si Digong. Bakit? Matagal na itong ganitong problema. So matagal na pala. Ayan na, Digong. Sino bang naging mayor diyan? Una si Digong, sumunod si Pulong, tapos si Sara, tapos ngayon si Baste. Wala, tamaan kayo dito. So, kaya nga tayo gumastos ng bilyon-bilyong piso sa flood control. Ang problema, saan ba kasi yan, General Torre? Gumastos ng bilyon-bilyon sa flood control, pero saan nga dinala? Mukhang wala naman atang bilyon-bilyon dyan. Dahil alam nating may mountain runoff, may malalakas na ulan at may mga lugar na madaling bahain. Ang flood control ay hindi para sa pigilan ang ulan. Malamang, hindi naman talaga pwedeng pigilan ng flood control ang ulan. Hindi naman yan payong. Okay lang sana kung ang buong Davao may payong na malaki dyan. Na pag inulan, doon lang sa gilid ang ulan, yung gitna wala. Ang flood control ay para hindi umabot sa loob ng bahay ng tao ang baha. Tama naman. Kaya ang tanong ko ay simple. Kung ganito pa rin nangyayari, gumagana ba talaga ang sistema? Ayan na naman tayo. 'Di ba? Kung ganyan talaga ang nangyayari, gumagana ba daw ang sistema? General Torre, walang sistema dyan, wala ring gana. Pag-propose ng budget, ang bilis-bilis ni Pulong. Nung natanggap ng budget, nawala na yung project. Di ba? Kung ganito, kung ganito pa rin ang nangyayari, gumagana ba talaga ang sistema? Walang sistemang nagana. Bakit? Sabi nga ni Carlo Nograles, ang baha sa Pasig, ang baha sa Maynila, matagal ng problema. Pero bakit nasolusyonan? Bakit sa Davao, katagal-tagal na ng baha na yan, wala man lang solusyon? Pangalawa, ito pa. Bilang residente ng Davao City, hindi ako naghahanap ng palusot. Ang hinihingi ko ay resulta. Kayo, mga taga Davao City. Resulta ang hanap ni General Torre. Nasaan ba yung bilyon-bilyon? Ano ang resulta? Gumana ba? Naayos ba? Ito pa, ang sunod. Hindi ang daming proyekto na sukatan ng flood control. Ang sukatan ay kung kailan ang pamilyang hindi na binabaha. Kung ilan ang pamilyang hindi na binabaha. Actually, General Torre, sa totoo lang,
30 years ng katanungan ng mga taga Davao. Yung mga taga Davao, tanong ko lang, ilang years nyo na bang tinanong yung baong kailan yan marasugpo-sugpo? Kasi billion-billion budget dyan eh. Ilang taon na yan? 30 years na, 30 plus years na. Si Digong, si Sara, si Pulong, si Basti na naman ngayon. Ilang henerasyon na sila, mga kababayan. 30 years na yan dyan. 3 dekada na. Sunod, sabi ni General Torre, hindi ang daming proyekto ang sukatan ng flood control. Ang sukatan ay kung ilan ang pamilyang hindi na binabaha. Kita ninyo mga kababayan, no? Ay, nako. Kita nyo? Yung bahay ni General Torre, lubog. Di ba? Ay, nako talaga. Mga kababayan, ewan ko, ba't ganyan yan?